Maayo na aga sa tanan, kag aton po si-share ang message sa aton Panginoon. Kaya na ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Efeso. Efeso Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 22. Efeso Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 22. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Binakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos. Sabihin po natin, tahanan ng Diyos. Otlo natin, tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mabuting balita. Sa ngayon po ay pag-aaralan po natin ang mga katotohanan tungkol sa buhay ng isang spiritual na tao. O kaya ay the realities about the spiritual man. So meron pong dalawang uri ng tao na sinasabi ang Bible. Iyon ang yung tinatawag na spiritual man at ang pangalawa ay ang tinatawag na natural man. So kapag sinabing natural man, unahon ko po ang natural man, siya ay ang taong sa madaling salita ay walang Kristo sa kanyang buhay. So anuman ang katayuan ng tao, kapag siya ay walang Kristo sa buhay, ang tawag po sa kanya, ayon sa Biblia, ay the natural man. Likas na tao. Ordinaryo na tao. Ang natural man ayon sa Bible ay siya ay nadaya ng sanlibutan. The natural man is deceived by the world, dominated by Satan, degenerate in living, and doomed to punishment. Sa Igwas 4, there are 4 things na ang natural man, dahil wala po silang Kristo sa kanilang mga buhay, sila po ay unang-una, nadaya ay pinangungunahan ng Diablo. Sila ay, ang pamumuhay ay hindi nakaayon sa tama at nakatuon. O kaya sila ay they are doomed or destined to punishment. So yun po ang natural man. Kaya mas kinalaman na yung tao, sabihin mo man na ikaw na ang pinakamayaman, hindi sa pinapaan. Ikaw na ang pinaka-popular or pinakasikat, pinakamatalino, pinakamaayo ang buhay. Pero pag wala si Kristo sa
buhay ay ang tawag ko sa imo ay natural man. Meaning si Jesus ay wala sa iya buhay. Si Jesus ay wala sa buhay sa na tao. Gaano man siya kaputi, kaganda, kagwapo, pero kung wala si Kristo sa iya buhay, wala sang silbi. Nakadestino sa kapahamakan. Amen! Amen po ba? Pero ang Bible ay nagsasabi naman siya, ang Bible ay nagsasabi na ang taong spiritual. So, kamaligtaran ng natural man. The spiritual man, siya naman ay ang taong may Kristo sa kanyang buhay. Amen! So, ikaw po ba ay may Kristo sa buhay mo? Amen? Si Jesus ba ay nasa buhay mo? Ginbaton mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen. So kung siya ay tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, ikaw ay tinatawag na spiritual na tao. The spiritual man does not necessarily mean a religious person. Hindi siya masabi, ay karong relihiyoso sa nangatao. Hindi dahil ang relihiyoso ay spiritual man. Ang gusto sabihin, mas inanaman ang relihiyon ng tao, whatever is the religion of a man, kung hindi si Kristo nakasuon ang pananampalataya, siya ay hindi matatawag na spiritual na tao. Amen. Damos ang religion. Thousands of religions all over the world. Kaya lang, ay gina-reject naman si Jesus. Ang Kristiyano, ang aton pananampalataya, ay si Jesus ang aton buhay. Amen po ba? Tagina sa kanta, sabi sa kanta, napakatawag sa ito na kanta, tuna sa praise and worship, may galak, may tuwa sa piling ng Diyos. Amen? Sabihin natin, may galak, may tuwa sa piling ng Diyos. Yan, i-declare natin ina. Why? Kasi ada kang Kristo ang galak kang tuwa. So may pipiro na bagay na akong po hindi babanggiton tungkol sa atong nabasa about the realities of the spiritual man. So there are few things that I am going to speak about the realities of the spiritual man. Sabihin po natin, ako ay spiritual na tao. Sige na, pusugan natin. I-declare natin, ako ay spiritual na tao. Dahil si Kristo ay nasa buhay ko. Amen. Ako sabihin sana, kung may kinapagmayabang ka man, o ginahambog, or iba kung dili ang aton Panginoon. Amen. Number 1, the spiritual man is born again and have received eternal life. Ang spiritual man, siya ay isinilang na muli at siya ay meron ng buhay na walang hanggan. So kapag si Jesus ay nasa buhay mo, ikaw ay ipinanganak na muli. You are born again. At ikaw ay tumanggap na. Meaning, ang buhay na walang hanggan ay ada na sa buhay mo. Amen! Ang born again kasi ay hindi siya religion. Na masabi, ma-born again kita. Ay hindi manina. Ang born again ay pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga kailangan ng tao, a person who was spiritually dead because of sin, have been made alive. Tayo po ay nagkaroon ng buhay by the miracle of the new birth. John chapter 3, verse 3 and verse 5. Kaya kausap ni Jesus si Nicodemo at ang sabi ni Jesus ay kinakailangan mong ma-born again. Kinakailangan mong ma-born again. Take note na si Nicodemus, siya ay mayaman, siya ay mabuot, siya ay masunod, siya ay maayos sa kapwa, siya ay tagapagturo ng kautusan, siya ay isang Pariseo. Pero ang sabi ni Jesus, kailangan mong ma-born again. Amen. Ang gusto sabihin ay si Nicodemus
May usad siya na persona na kinahanglan, walang iba kung hindi ang Panginoong Yesus. That's the only thing na kailangan ng taong wala pang Kristo sa buhay. He was doomed to perdition, dominated by Satan, degenerate and living, deceived by the world. But when a person receives the Lord Jesus Christ, he is born again. Amen! Ikaw ay na-born again. Be proud that you are a born again. Dahil ang buhay na walang hanggan ay nasa buhay mo na. Hindi itong mababatol mo pa lamang. Why? Dahil ang si Jesus, siya mismo ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ang buhay na walang hanggan ay na kay Jesus. The spiritual man is born of God. When God gave birth, He gave birth to us because we believe in Him. We receive His divine nature into our spirits. Kung papaano na ang usan na tao, naging panganak siya physical, siya ay nagabaton sa physical na kalikasan. Tama po ba? Amen. Sa naging panganak kita, bilang tao, physical na tao, ordinary na tao, nagabaton kita sa kalikasan naton, tanan na spare parts naton bilang tao. Amen. Tanan, gamot, tao. Pero sa panganak naman kita sa Diyos, we are born of God. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 12, as many as received Him, to them He gave the power to become children of God. Amen? Who were born not of the will of man, nor by the will of the flesh, but they are born of God. Ikaw at ako ay pinanganak ng Diyos. Ang idea po sa mga kapatid, kapag ikaw ay ginpanganak, kung sino ang nag-anak sa imo, ay iguwakas ang kalikasan na hali sa nag-anak sa imo. Amen. Ganun lamang po ang idea sa ating Panginoon Yesus. In other words, kita bilang mga Kristiyano, we are born again and we have received the life of God. Amen. Hallelujah. Atong pinisya, ang buhay sa Kristiyano ay hindi masabit, ay, bago na akong simbahan niya na, ako ay nag-transfer na, iba na ako niya na relihiyon. Hindi po yun sa ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, ikaw yan na ay may buhay sa Diyos. Amen! Hallelujah! Pag-abot mo sa langit, hindi man masabi, ikaw, anong pangalan sa church mo? O ikaw, ano pa po? Baptist. Ikaw, Pentecostal. Ikaw, Apostolic, ikaw, the Chief of Jesus kami. Ay hindi manilog sa nang mawasihan. Kung hindi kikitawan ay tunay ba na may buhay ka na hali sa Diyos. Amen! Do you have this life of God? Amin na, kaya hindi madadaya ang Diyos. Na pagkatubang mo sa Panginoon, ay sasabihin mo, kasi makalusot-lusot pa. Wala sa mga kalusot, hindi manila patahuman sa mga formada pag-abot sa sa atubangan sa Panginoon. Hello, amen po ba? Kung hindi pag-abot sa Panginoon, ang kikitawan sa Panginoon, God is not mocked, He cannot be deceived, hindi siya madadaya, alam niya kung sino ang may buhay na hari sa Diyos. Si Jesus ay nasa buhay. Amen! The spiritual man is born again and have received eternal life. So, hindi na bagay mga kapatid, una, you have this eternal life. Ada na ang buhay na walang hanggan sa iyo. Pangalawa, number 2. The spiritual man is a new creation. Ang spiritual na tao ay isang bagong nilalang. Ikaw ay isang bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Amen. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ang bagong nilalang, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. New creation. Ang old creation is the natural man. And the new creation, bagong nilalang, ang tao maging Hudyo, Hintil, o nanuman ang nationality, kapag si Kristo ay ada sa buhay mo, ikaw ay bagong nilikha ng ating Panginoon. Amen! Hindi na ayon sa pagkalikha kay Adam, hindi na ayon sa wangis ni Adam, sa image ni Adam, kung hindi sa image o sa wangis ni Jesus. Amen! Kita ay nakawangis
kan Jesus Christ. We are created. Itaon naton sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So we are created in Christ Jesus. Ayon, nagaayon kay Kristo Jesus. Number 3, the spiritual man is saved by His grace. Ang spiritual na tao ay ligtas na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen. Meaning ay hindi ka na mag-worry na kinahanglan kong maligtas. Si Jesus, ada na nga sa buhay mo. Ang kaupod mo ay ang tagapagligtas. Amen? Ang tagapagligtas ang kaupod mo. So siya ay kaupod naton. Kita ang kadausan ay naligtas, pinaagi sa biyaya sa aton Panginoon. Hindi, nagahimo kita sa maayo para sa kaluwalhatian sa Panginoon. Amen po ba? But our salvation is by the grace of God. Patupat, kita natin. Sa verse 22, balikan natin sa verse 22 sa Ephesians, Kapitulo 2. Dahil din sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang sabi po nila bilang spiritual na tao, the spiritual man is a dwelling place for God. Ikaw ay tahanan ng Diyos. Ikaw ay istaran sa Diyos, balay sa Diyos, templo sa Diyos. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ayaw niyo pagasiraan ang templo sa Diyos. Kaya ada nag-istar sa iyo ang Espiritu sa aton Panginoon. Amen po ba? Amen. Ganon kaseryoso ang usad na Kristiyano sa pananampalataya sa aton Panginoon. Para sa imo kag sa aton, pahalagahan naton ini na istaran sa Dios. Amen po ba? Hindi lang para sa aton pamilya, sa aton kabataan. Ini na mga kabataan na adiya na sila ay matukduan kung papano himatan kabihatag ang ilang mga sadiri na magamit sa Panginoon kag makaluwalhati sa aton Panginoon. Amen po ba? Because the spiritual man is a dwelling place for God. The house of God, the temple of God. The Holy Spirit is dwelling. Hallelujah. Hallelujah. So, ang buhay Kristiyano, mga kapatid, inahalipot na akong gin-share sa kadagsan sa iyo yan ay para may remind kita sa Panginoon na ang Diyos, siya ay nagamauot sa maayo na buhay para sa iyo. Amen po ba? Amen. Maayo na pamumuhay. Kag ipakita sa musad na Kristiyano na si Kristo ay buhay sa imo sarili. Na siya, ikaw ay naghahatag sa pagpapahalaga sa surumaton sa Diyos, sa gawain sa Panginoon, at sa ano pa man ang mga bagay na makahatag sa kapurihan sa ating Panginoon. Amen po ba? This is Power Dispenser Ministries, a ministry that recognizes and promotes the message of God's power, God's kingdom, good news of the Lord Jesus, preached by anointed men of God, dispensing the power that brings salvation, success, and victory in Christ Jesus.